Maligayang pagdating sa inyong lahat, mga netizen, sa pagdalo sa engagement party ng kapatid ko. Maligayang kasunduan. Inanyayahan ko ang lahat ng netizen para masaksihan ang aming kaligayahan. Sana kayong lahat ay madamay sa swerte namin. Tulungan mo nga ako hawakan ito. Halik, halik, halik. Sandali. Hala, anong nangyayari? Kapatid, bakit mo hinahalikan ang nobyo ko? Mga netizen. Sa totoo lang, ang taong pakakasalan ni Ruizy ay ako pa rin. Ha, ano ba talaga ang nangyayari? Ano na pinagsasabi mo? Si Ji Sinan ang tunay mong nobyo. Tama si Meng Fei. Ang taong pakakasalan ko ngayon ay hindi ikaw. Ano? Araw-araw, nag-aaral ka lang ng formula ng pampaganda mo, ni hindi mo nga ako hinahalikan. Wala kang alam sa pag-ibig, at sobrang konserbatibo pa. Wala kang katulad kay Meng Fei. Sa tingin mo, tama bang umibig ako sa iba? Tama, ang taong mahal ni Ruizy ay ako pa rin. Kayong dalawa. Duan Mengfi, itatakwil mo ba ang kasunduan sa harap ng lahat? Paano naman ako? Siyempre. Talaga bang pakakasalan kita, isang matandang dukha, at walang trabahong walang kwenta? Ji Sinan, mas matanda ka ng todo kay Meng Fei. Gusto mo pang magpakasal kay Fei Fei, dahil lang sa kasunduan noong bata pa kayo. Karapat-dapat ka ba? Kaya pala, matagal na pala kayong naglulukuhan ng dalawa. Anong pinagsasabi mo? Kami ni Ruizy ay talagang itinadhana para sa isa't isa. Kaya pala gusto niyong i-live ang kasunduan. Kaya pala, matagal na pala ninyong plano. Nahiyain kami ng todo sa harap ng lahat. HMP. Kaya ang hiling ko, sa inyong dalawang masasamang tao, ay magpakailanman. Kahit walang makain, wag lang mapahiya. Mga netizen, sa totoo lang, ngayong araw, may isang tao akong minahal ng unang pagkakita. Pero hindi ko na ipahayag. Sana kayo ang maging saksi. Payag ka bang pakasalan ako? Ginang Duan. Sigurado ka bang hindi ito? Biglaan lang. Kaysa magtiis sa isang maling daanan, mas mabuting pumili ng bagong simula para sa sarili. Ginoong Jai, ano sa tingin mo? Payag ka na, payag ka na, payag ka na. CJ. Payag ako. Hindi ko inaasahan na magiging cooperative pala siya. Simula ngayon, mag-asawa na tayo. Pakiusap, magtulungan tayo. Duan si Ruo, Ji Senon. Hintayin ninyo ako, hindi ko kayo pahihirapan. Ako ba ay talagang nakipagkasundo sa isang lalaking? Isang beses ko palang nakita. At isa pang tito pa. Duan Zero. Nag-iisip ka ba? Boss G, sa engagement party, bakit ang babaeng ikakasal sa inyo ay napalitan ng panganay na anak ng pamilyang Duan? Pinalitan. Pero ang may kasunduan sa inyo ay hindi ba si Ginang Duan Meng Fei? Si Duan Mengfi ay materialista. At may masamang hangarin. Hindi iyon ang estilo ko. Handa na ba ang mga bagay? Handa na. Kaibigan mo ba siya? Tawagin mo na lang siyang Lin Chen. Ito ay para sa'yo. Tingnan mo. Nagustuhan mo ba? Ang kwintas na ito
Ginang, malamang ay nabigla kayo sa kwintas na may brilyanteng nagkakahalaga ng 10 milyon na ibinigay ni Boss G. Bagaman wala akong alam sa mga alahas. Pero ang ganda at pangit ay nakikita ko pa rin. Ang kwintas na ito, baka aabot ng 70 hanggang 140,000 piso. 70 hanggang 140,000, baka kahit ang kahon nito ay hindi mo kayang bilhin. Gusto mo ba? Eldenet, gustong gusto ko. Hindi ko inakala na 70 hanggang 140,000 ay makakabili ng ganito kagandang kwintas. Kapag kumita na ako, bibili rin ako ng relo para sa lalaki at ibibigay sa iyo. CJ, Boss G, yung 21 milyong utang ay malapit ko nang maipadala sa account ninyo. yung 21 milyong utang, unti-untiin mo na lang. May utang na 21 milyon. Mukhang talagang naghihirap siya. Tinalikuran pa siya ni Duan Mengfei. Hay naku, parang laging sa mahihirap dumadapo ang malas. CJ, makalipas ang kalahating oras, pupunta ako para magpirma. Magbayad ng utang, malamang sobrang bigat ng pressure sa kanya. Sige na, magtatrabaho ako ng 2 trabaho para maagang mabayaran ang mga utang. Heto. Ito ang lahat ng ipon ko. Kahit hindi gaanong kalaki, ituring mo na lang itong bigay kaya para sa iyo. Magbibigay ka ng bigay kaya para sa akin. Sa hinaharap, ako ang sasagot sa gastusin sa bahay. Yung mga utang mo, pag-igihan kong magtrabaho para mabayaran. Ikaw, manatili ka lang sa bahay. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Ikaw, mag-aalaga sa akin. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi na aalagaan ng pinakamayaman sa Jing City, si Boss G. Ang pag-aasawa mismo ay pagbabahagi ng mga gawain at pagtutulungan ng 2 tao. Ang isa ay nasa loob ng tahanan, ang isa naman ay nasa labas. Walang sino ang magpapakain kanino dito. Kaya, sa hinaharap, ikaw ang bahala sa labas. Ako sa loob. Nga, huwag kang mag-alala. Ang makeup studio na binuksan ko, kumikita ng malaki. Ang mga utang, sa loob lang ng 1 taon ay mababayaran na ang lahat. Kung sakaling maubusan ka ng pera sa hinaharap, humingi ka lang sa akin. O, siya nga pala. Malapit sa kumpanya, nagrenta ako ng 2 bedroom na unit. Kung hindi ka naman maselan, pwede kang lumipat at tumira kasama ko. Paano naman pwedeng iwan ni President G ang kanyang mansiyon para tumira sa sira-sirang upahan? CJ, pupunta ako mamaya. Ha? Ay, naku, may naiwan akong gamit sa function hall. Uwi muna ako para kunin. Kayong dalawa, mag-usap muna kayo. Sige. Kukunin ko ang sasakyan, susunduin kita mamaya. Esan, President G. Kayo po ba ay talagang lilipat sa inuupahan ni MS, Duan? Lumang subdivision yon at hindi maganda ang paligid. Baka naman, pwedeng dalhin na lang siya sa inyong mansiyon, ang estado ninyo bilang presidente ng kumpanya. Hindi muna. Hintayin natin ang tamang pagkakataon. Saka ko na lang sasabihin sa kanya. Maria, Meng. Pasensya na. Naipit sa trapiko ang nanay sa daan, kaya nahuli. Hindi naman ako huli, di ba? Ma, si ate kasi. Hinablat ang aking nobyo sa harap ng lahat. Tapos kasama pa yung matandang lalaking yun. Ininsulto kami ni Kuya Ruza. Nakakainis talaga siya. Hahanapin ko siya ngayon din para magpaliwanag. Huwag kang umiyak, ipaglalaban ka ng nanay mo. Ayos lang yan. ma, dumating ka na rin. Suwail na anak, ang dangal ng pamilya Duan. Winasak mo, lumuhad ka. Inay, may hangganan din ang pagiging paborito mo. Ano bang ginawa ko na ikinahiya ng pamilya Duan? Malinaw naman na si Duan Mengfei, sa engagement party, ang nanukso kay Shen Ruize. Ako, Bakit ako luluhod? ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Zero, bakit ka ganyan? Binibintangan mo si Mengmeng. Hindi lang siya ang anak ko, siya rin ang pinakamatalik mong kaibigan. Hindi niya magagawa yan. Inay, sinabi mo rin kaibigan ko siya. Ako ang tunay mong anak. Pero bakit? Mula nang ampunin ninyo siya, parang ibang tao na kayo. Mula na ng bata ako. Kapag may away kami ni Mengfei, laging kayong nasa kanyang panig.
Naiisip ko talaga, sino ba ang tunay ninyong anak? Kung tinatanong mo, sasabihin ko na ngayon ang totoo. Hindi ka talaga ang tunay kong anak. Ampon kita. Ano nang sinasabi mo? Nung nawala ang tunay kong anak pero dahil mukha kang kamukha niya, kaya kinainampon kita. Nang mag-elementarya ka, naging magkaibigan kayo ni Mengmeng. Madalas mo siyang inuuwi para kumain. Ako at ang kanyang ama, pareho naming napansing pamilyar siya, kaya palihim kaming nagpa-DNA test. At doon namin nalaman na si Mengmeng, ang nawawala naming anak na babae. Ngayon alam mo na, kung bakit kusang nag-alok ang mga magulang. Naampunin ako, di ba? Nakakatawa talaga ang katangahan mo. Tanggang tanga ka, pumayag ka pa. Kaya pala, hindi pala ako ang tunay ninyong anak. Kaya mula noon hanggang ngayon, ako'y napipilitang magsuot ng mga damit na ayaw na ni Mengfei. Gumamit ng mga gamit na itinapon niya. Kahit na nakapasa ako sa Perfumery College, pinapabayaan ninyo akong iwanan ng pwesto para sa kanya. Kahit ang perang kinita ko sa mga part-time job sa mga nakaraang taon, ibinibigay para sa pambili niya ng pampaganda. Pinakain ka at pinalaki ng pamilyang ito, at wala na kaming pagkukulang sa'yo. Walang utang na loob ka. Ngayon, nagagawa mo pang gantihan ng masama ang kabutihan. Inagaw mo pa ang nobyo ni Mengfei. Tama, nanay, ginawa niya akong napahiya. Nang husto, kailangang ipaghiganti mo ako. Kaya, ang nobyo ko'y ng babae at hindi ako mahal. Kinukumpetensya ako ng kapatid ko sa lalaki. At hindi ako mahal ng mga magulang ko. Puro peke ang lahat. Duan si Ruo, kung ganyan ang pagtingin mo sa kabutihan, gagamitin ko ang disiplina ng pamilya para turuan kang leksyon. Ano ba naman yan? Ganti ng masama sa kabutihan. Hindi marunong tumingin sa kabutihan. Kung ganoon, simula ngayon, wala nang kinalaman sa akin ang inyong pamilyang Duan. Ikaw, ganito ka ba kabilis na gustong maghiwalay? Duan si Ruo, naisip mo na ba itong mabuti? Kapag hiniwalayan mo ang pamilya Duan, at sumunod ka sa matanda't mahirap na Jisenon, baka ngayon, kahit isang sira-sirang apartment, ay hindi mo na kayang tirahan. Kahit gaano pa kahamak si Jisinan, mas mabuti siya ng libo-libong beses kaysa sa iyong salawahan na Shen Ruize. Ikaw, gago. Sige, kung gusto mong maghiwalay, isauli mo ang lahat ng bagay na ibinigay sa iyo ng pamilya Duan. CJ, sakto, nasa bag ko ang aking bank statements nitong mga nakaraang taon. Bawat sentimo ay pinaghirapan ko sa sariling kong mga kamay. Pero kayo, gusto nyo bang tingnan kung magkano ang inutang nyo mula roon para sa inyong pang-araw-araw na gastos? Nanay, paano ito posible? Nakita mo na ba ng malinaw? Mula noong magsimula ako sa kolehiyo, hindi na ako humingi sa pamilya ng kahit anong pera pang gastos. Kahit ang upa ng bahay na tinitirhan ko ngayon, ako ang nagbabayad. Kayo, anong karapatan ninyo na hingin sa akin ang bayad pinsala? Sige, kung ganoon, isauli mo ang lahat ng pera na ginastos namin sa pagkain, gamit, at iba pa mo sa mga nakaraang taon. Ang pagpapalaki pa lang sa iyo ay hindi lang ganyan ang halaga, di ba? Pagpapalaki, ang pagpapalaki na sinasabi ninyo ay ang pagpapatahan sa akin sa kwarto ng katulong at pagpapasuot sa akin ng mga lumang damit ng paborito mong anak na ayaw na niya o ang pag-aaral sa kolehiyo na pinaghirapan ko ang sarili kong matrikula. Ikaw, papatayin kita. Sige, suntok. Kapag hinampas mo ako ng patpat na iyan, ang huling natitirang pagkakabuklod sa pagitan natin ay tuluyan ng mapuputol. Duan si Ruo, nang ahas ka pang manakat kay nanay. Duan si Ruo, walang utang na loob kang anak, nang ahas kang magsalita ng ganyan. Sa iyong nakatatanda, nagre-rebelde ka na, papatayin kita. Papatayin kita. Ang tatlong hampas na ito ay wakas na ng utang na loob. Bayad na ang utang. Ituring na lang na nabayaran ko na ang pag-aaruga ninyo sa akin sa mga nakaraang taon. Ikaw, talagang naghihimagsik ka na. Tumigil ka. Gusto mong umalis. Hindi ganoon kadali. Ang mga alahas mong suot-suot, alin ang hindi binili ni mama para sa iyo. Kung aalis ka nga, iwan mo ang lahat ng ito sa akin.
Kunin mo, wala na akong ina. Ano pa ang silbi ng mga ito? Patong damit na ito. Noong nakaraang buwan, kasama mo pa akong bumili nito. Duan Mengfei, huwag kang magpakalabis. Nagmamalinis ka pa. Ngayon, kung hindi mo ibabalik lahat ng binigay ng pamilya Duan, huwag kang umasa na makakaalis ka. Pigilan nyo. Bitawan ang asawa ko. Senon, Huwag kang matakot, ako na ang bahala. Senon, anong lakas ng loob mong pumunta dito? Kayong mag-ina. Pinagtutulungan nyo ang asawa kong mahina ang katawan, tapos kayo pa ang may ganang magsumbong. Senon, dapat ikaw ang pakakasalan ni Mengfei. Pero ngayon, tinutulungan mo pa itong walang utang na loob at hiniya mo siya sa harap ng maraming tao. Pinahiya mo ang anak ko. Hindi pa kita sinisingil, ikaw pa ang nagpakita. Humingi ng tawad? Bakit hindi mo tingnan ang pangalawang anak ng pamilya Duan? Kung paano tumupad sa pangako? Hindi, ito ay pinagtangkaan ako ni Duan Ziruo. Gawa-gawa lang ito ng AI. Nandoon ako at nakita ko ng personal. Maraming netizen ang may screen record. Gusto mo bang tawagin ko si Shen Ruize para harapin ka? Mengfei, ikaw ba ang unang humingi ng tawad sa kasunduan? Wala po akong ginawa, mama. Si Duan Ziruo ang nagpakana nito. Ang iyong anak na babae ay humingi ng tawad sa kasunduan sa harap ng madla at humalik sa ibang lalaki sa harap ko. Ang regalong ito, hindi ba dapat bigyan ako ng paliwanag ng pamilya Duan? Paano mo nagawa ang ganito? Nawalan na ng mukha ang pamilya natin. Huwag kang matakot. Umalis na tayo. Hoy, ang punyetang ito. Noong araw, Dapat kong sinakal siya. Maria, huwag na. Masasaktan lang ang katawan mo sa ganitong babae. Hindi sulit. Gagantihan ko sila sa ginawa nila ngayon. Gagantihan ko sila sa ginawa nila ngayon. Pero itong mamahaling sasakyan, hindi kaya kay Senon ito. Imposible. Si Senon ay isang dukha. Kung kayang bilhin niya ang sasakyang ito, hindi ko ba siya pakakasalan? Kung hindi sa kanya, paano nila nagawang sumakay sa ganitong mamahaling sasakyan? Ito ay tiyak. Hiniram lang ito ni Senon para magyabang. Ang maliit na negosyo ng pamilya nila, hindi katumbas ng konting pera ng pamilya Shen. Tama ka, ang pamilya Shen ang kilalang mayamang pamilya sa Qing City. Ang pamilya Shen ang kilalang mayamang pamilya sa Qing City. Mama, kapag napangasawa ko na ang isang Shen, maghintay ka lang at magiging masaya tayo. Tungkol naman kay Duan Ziruo na walang utang na loob, papaupuin ko siya sa tuhod para makiusap sa akin. Medyo simple lang ang lugar. Huwag kang mag-alala. Kapag may pera na ako, magpapalit ako ng mas malaking bahay. Ayos lang, basta nandito ka. Kahit saan ayos lang. Salamat kanina ha. Pero yung pagiging seryoso mo, parang tunay na presidente. Muntik na akong madala. Paano kung sabihin kong, ako nga ang presidente? Presidenteng may utang na 3 milyon? E di, Ginoong Jai, gusto mo bang mag-invest sa pabango kong kumpanya? May plano nga ako. E di, salamat, Ginoong G. Sige na, hindi na kita bibiruin. Jinan, kahit totoo kang boss o huwad na presidente dahil pinili kita, pananagutan kita hanggang dulo. Pasasalamat ba ito? Sandali lang. Anong nangyari? Ay, kahit na ikinasal na tayo, pero sa totoo lang, hindi pa tayo gaanong nagkakakilala. Ako, hindi pa ako handa. Lanan, Pwede bang bigyan mo ako ng konting oras? Gusto kong hintayin muna nating pareho na sigurado tayo sa nararamdaman natin bago tayo magpatuloy. CJ, Ikaw, hindi ka galit? Kung si Shen Ruiz yan, nagalit na yan agad. ano? Wala. Sabi ko, mabuti kang tao. Mukha ba akong ganun ng klaseng tao, na abuso sa sitwasyon? Sa susunod, hahalikan kita. Lakasan mo, hindi ko marinig. Boss G, ito ba ay para kay MS, Duan? Ang inihahanda mong almusal? Kung handa akong maging house husband, dapat kong gampanan ng maayos ang tungkulin ko.
Boss G, kung makikita ng mga matatandang nasa grupo, ang itsura mong, parang nagmilagro. Baka mabigla sila ng husto. Nandito ka ba para mangasar? Boss G, ang ibig kong sabihin, pwede namang ipatawag ang Mike Halen chef natin sa bahay para gumawa. Masyadong maselan ang handa niya. Mababatid agad ni Zero na hindi ako ang gumawa. Sa kasamaang palad, nag-aral ako sa Zindong Yuan ng 3 buwan. Boss G, ako. Triplehin ang bonus mo sa susunod na buwan. Simula pa noong bata ako, gustong-gusto ko na talaga ang amoy ng usok ng luto. Ako na ang bahala dito. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong G. Ito. Sino ba ang gumawa ng lahat ng ito? Binibining Duan. Siyempre, ito ay obra ng asawa ninyo. Salamat sa inyo. Nakakain ko rin ang mismong lutong kamay ni Ginoong G. Ito. Ikaw pala ang gumawa ng lahat. Halika. Tikman mo. Kung bagay sa panlasa mo. Ang bango. Kailangan ko nga itong masubukan. Hoy, Duan Ziruo, pumunta ka kagad sa opisina, tatanggalin ka ng kumpanya, at ipagbabawal ka sa buong industriya. ano? Duan Ziruo, bigo ka sa akin. Mabuti ang kreto sa iyo ng kumpanya. Ikaw pa ang nagpakalat ng formula ng Moonlight Water sa kalaban. Director Chu. Mula nang magtapos ako, dito na ako sa kumpanya. Paano ko naman ilalabas iyon? Kaninang umaga, ang Lanzica Company ay naglabas ng parehong produkto. Ang listahan ng sangkap at ang datos mula sa laboratorio natin ay magkapareho ng husto. Ang huling hakbang sa formula ay ikaw lang ang nakakaalam. Ano pa ang sasabihin mo? Director Chu. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Sisiguraduhin kong malaman ang katotohanan at mapatunayang ako'y inosente. Makakatulong din ito. Hindi na kailangan. May pahatid na ang headquarters. Duan Ziruo, magbitiw ka na sa tungkulin mo. Maglalabas ang kumpanya ng opisyal na pahayag upang maayos ang negatibong imahe sa publiko. Malinaw na ito ay isang kasinungalingan. Hindi ako sang-ayon. Ginoong Direktor, nais kong makipagkita sa chairman. Ang chairman. Duan Ziruo, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang iyong libingan. Sa totoo lang, direktang utos ito ng chairman, kaya napagpasyahan na ipagbawal ka sa industriya. Simula ngayon, walang kumpanya ng pampaganda ang kukuha sa'yo. Paano niyo nagawa to? Ako ang nagdisenyo ng produktong ito. Paano ko posibleng ilek ang formula kung gagamitin lang ninyo ang inyong utak? Nga pala, noong nakaraang linggo, si Shen Ruiz ay pumunta sa aking laboratorio. Tiyak na siya iyon. Tama na. Anong silbi ng pagsasabi ng mga ito ngayon? Guardia. Palayasin niyo ang traidor na ito. Mula ngayon, huwag niyo na siyang payagang tumapak sa kumpanya kahit isang hakbang. Huwag na. Ako na ang aalis. Tiyak na yung gago ng lalaki. Si Shen Ruiz ang gumawa. Boss G, may masama. Hindi ba't pinapanta mo ako ng mga tao para bantayan ng palihim si Miss Duan? Pero ngayon lang, may natanggap akong balita. Pinalayas siya ng mga tao sa kumpanya. Sabi pa nila, gagawin nilang lahat ng tao sa industriya ay huwag siyang tanggapin. Ano? Kanselahin agad ang hapon, lahat ng mga plano. Pero ang chieftain ng Nigeria, na inischedule ka isang buwan ng maaga. Sa ibang araw na lang, ihanda ang kotse, hahanapin ko siya. Opo.
Ang lalaking ito at ang babaeng ito. Pinagkaitan ako ng trabaho at pinagbawalan sa industriya. Ngayon, may lakas ka pa ng loob na magsaya sa pagsubok ng damit pangkasal. Mas walang hiya ka pa pala sa inaakala ko. Nakakadiri. Ate, anong ginagawa mo rito? Hindi kaya, nagsisisi ka na. Sayang naman. Kahit anong pagsisisi mo, wala nang saysay. Kuya Ruize. Siya ang lalaking para sa akin. Shen Ruiz, ikaw ba ang kumuha ng formula? Anong pinagsasasabi mo? Kasama ko si Meng Fei nitong mga nakaraang araw para magsubok ng damit pangkasal. Ate, ikaw ang natanggal sa trabaho. Huwag mong idamay ang iba. Pumasok ka ba sa laboratorio ko? Oo, ano naman? Duan Jiruo. Wala ka ng pag-asa. Halika tingnan ninyo ito, mga netizen. Ito ang aking kapatid na babae, na pinagbawalan sa buong industriya. At mahilig pa magparatang. Siya ba talaga yung nag-leak ng formula ng pampaganda, kaya nagkaroon ng krisis? Ang kumpanya, isang taksil? Ang kapal ng mukha. Kung ako sa kanya, matagal na akong tumalon sa ilog. Saan pa siya humaharap sa publiko? Hindi ko kailanman nilabas ang formula ng produkto. Eh bakit ka? Tinanggal ng kumpanya. Nandito ang ebidensya at mga saksi. Matigas pa rin ang ulo mo? Tigilan niyo ang pagkuha. Ano? Natatakot ka na? Ginawa mo, di mo kayang panindigan. Kanina pa ang yabang mo, at nangaakusa. Tama ka. Dapat nga talagang humusga ang mga netizen. Anong nangyari? Naisip mo na ba? Bakit hindi ka pa lumuhad at humingi ng tawad sa akin? Kung ganoon, makikiusap ako kay Kuya Ruza. Para makapagpatuloy ka pa sa Qing City. Oo nga, si Ruo. Narinig ko na ang kumpanya mo ay naghahanap ngayon ng investor. Ngayon na, lumuhad ka at makiusap sa akin. Baka maawa pa ang mga netizen sa'yo at makahanap ka pa ng trabaho. Ulitin ko. Hindi ako nangopya at hindi ko ibinunyag ang formula. Ang tigas talaga ng mukha mo. Kung hindi ikaw, sino pa kaya? Ikaw ang nagnakaw ng formula, Duan Mengfei. Paumanhin, nahuli ako. Ikaw, dukha. Para lang ipagtanggol si Duan Ziruo, nawalan ka na ng utak. Anong gagawin ko sa basurang formula niya? Duan Mengfei. Ang basurang formula niya. Baka hindi mo magawa. Habang buhay ka. Ikaw, Jisenon, magdala ka ng ebidensya kapag nagsasalita ka. Huwag kang basta-basta na binabato mo at iniimbento ang mga kaso laban kay Meng Fei. Mag-ingat ka, isasakdal kita sa paninirang puri. Ito ang kahapon, ang sisi sa labas ng laboratorio. Duan Mengfei. Kailangan bang palakihin ko ang footage ng pagpasok at paglabas mo gamit ang ninakaw mong access card? Ang katotohanan ng pangyayari. Halatang halata. paano nangyari ang ganito? Peke ito. Akala mo ba bulag ang mga netizen? Juan Mengfei. Hindi ko inaasahang sa ilang araw na hindi kita nakikita. Naging magnanakaw ka na pala. Itatago ko ang lahat ng ebidensyang ito at hindi ko ito buburahin. Hintayin mo na lang ang supwena mo. Umalis na tayo. Kaya pala magnanakaw ang nagsisigaw ng magnanakaw. Muntik na akong maloko ng babaeng ito. Nakakadiri talaga. Nag-livestream pa para suruan ng iba. Sinan, kung hindi mo ipinakita ang footage ng kikis, kahit na may napansin akong kakaiba, baka hindi ko rin ito maipaliwanag ng maayos. Sa madaling salita, salamat ngayon.
Oh. Ano ang pasasalamat ko? Kulang. Gusto ko pa. Tama na yan. Huwag kang magmalabis. Ang dali mo namang makilig. Paano na lang pag ikinasal na tayo? Ang kapal mo, hinahamak mo pa ako. Sige na, tigil na, tingnan mo ito. Ito ba ay laboratorio? Bakit ang daming advanced na equipment? Gusto mo? Kaysa magtiis sa kumpanya ng iba, mas mabuting magtayo ka ng sarili mong studio. Kailan mo ito inihanda? Mula nang sabihin mo na gusto mong mag-research ng plant extraction technology, lahat ng equipment dito ay para sa iyong research. Kung kulang, bibili ulit ako. Salamat talaga, pero ang mahal naman nito. Gago. Sa akin, sa'yo rin. Maria. Yung babaeng si Duan Jiruo. Pinagbawalan ako sa buong industriya. Ngayon, lahat ng kumpanya ng pampaganda. Ayaw na sa akin. Ikaw rin. Bakit mo ninakaw ang formula niya? Ma. Bakit ikaw pa ang kakampi sa iba? Sino ba talaga ang tunay mong anak? Ay nako. Siyempre, ikaw ang tunay kong anak. Anak. Nag-aalala lang ang mama mo na hindi ka makapag-asawa sa pamilya Shen. Pagkatapos ng nangyari sa iyo, palagi kang iniiwasan ni Shen Ruizi. Kaya kung gagamit lang ako ng kaunting diskarte, babalik at babalik siya sa akin. Ah, oo nga pala, Maria. May naisip akong paraan. Mababawi ko ang puso ni Kuya Ruizi at maaalis si Duan Jiruo. Pero, kailangan ko ng tulong mo. Sabihin mo, tutulungan ka ng mama mo. Ay, Rise. Sa wakas dumating ka na. Si Mengfei namin, isang buong araw nang walang malay. Mataas ang lagnat, at sa pagkalito, iyong pangalan mo ang sinasambit. Ano ba talaga ang nangyari? Siyempre dahil kay Duan Ziruo. Si Mengfei namin, sa isang sandali ng kahangalan, kinuha ang kanyang formula. At nagpakita pa siya dito, pinagbantaan si Mengfei. Pinilit niya si Mengfei na lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi, ipapakulong niya ito. Kahit anong pakiusap ko, wala. Hindi ko inakala na si Ziruo, napakalupit pala ng puso. Alam niyang mahina ang puso ni Mengfei. Sinadya pa niyang gambling ito. Array, kami sa pamilya Duan. Talagang nag-alaga kami ng isang traidor. Akala ko dati si Duan Ziruo ay medyo boring at makaluma lang. Ngunit hindi ko inakala na siya pala ay isang napakasamang babae. Tita, huwag kang mag-alala. Ipaglalaban ko ang hustisya. Para kay Mengfei. Duan Ziruo. Sumabay ka sa akin. Wala ka pa sa kalingkingan ko. Itatayo na ang aking studio. Gusto mo bang maging partner ko? Siyempre naman. Matagal ko nang gustong makipagtulungan sa iyo. Nasa bingit ng kamatayan si Mengfei ngayon. May ganang magtayo ka pa ng studio? Shen Ruiz, ano bang problema mo? Duan Ziruo. Bakit ngayon ko lang nalaman na ganito ka pala kasama? Isang recipe lang naman ang ninakaw niya sa'yo. Kahit papaano, kapatid mo si Mengfei. Bakit iisa lang ang bagay na yan? Ang pinagkakagastosan mo sa kanya? Ay naku, hindi ko alam ang sinasabi mo. Pumunta tayo sa ospital ngayon at humingi ng tawad kay Mengfei. Impossible. Hindi ba pwedeng gumamit ka ng utak mo? Huwag mong paniwalaan agad ang lahat ng sinasabi niya. Bulag talaga ako noon. Paano kita nagustuhan? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung anong klaseng tao talaga siya. Mengfei, anong gusto mong gawin? Ate, alam kong nagkamali ako. Luluhod ako sa iyo. Pakiusap, huwag mo na akong pilitin. Hoy, Mengfei, huwag kang matakot. Dadalhin ko na siya ngayon para humingi ng tawad. Mengfei. Nasa bingit ng kamatayan si Mengfei ngayon. Paano niya? Isa sa panganib ang sarili niyang buhay para idaan sa'yo? CJ, sasama ako sa iyo. Isang plastic. Isang tanga. Bagay na bagay kayo. Mengfei, gusto kong makita
kung anong kalokohan ang ginagawa mo. Shen Ruiz, yan ba ang sinasabi mong nasa bingit ng kamatayan? Meng Fei, paano ka nakababa sa kama? Bakit ang ganda pa ng kulay ng mukha mo? Anong kinain ninyo kanina? Rise. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, para dalhin ang salarin na ako. Para bisitahin siya, ang minamahal mong nasa bingit ng kamatayan. Meng Fei, hindi ba't nahilo ka? Duan Ziruo, kung magsosorry ka, gawin mo ng maayos. Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Meng Fei. Kakabangon lang sa kama. Tinulungan ko lang siyang makaupo. Kinuha ko ang cake na gusto niya dati, para maamoy niya. Mali ba yun? Lesiu, ang pangit naman ng pag-arte. Ate, pasensya na. Hindi ko dapat ninakaw ang recipe mo. Luluhod ako sa'yo. Hindi naman ito kasalanan mo. Si Duan Ziruo ang sobrang abusado. Duan Ziruo, binabalaan kita. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Meng Fei. Kung hindi, palalayasin kita sa Qing City. Nakakatawa. Wala naman akong ginawa. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Ikaw ang nagpakalat ng maling balita. Kaya lahat ng tao ay nagkamali. Akala nila si Meng Fei ang nagnakaw ng formula mo. Binyuli mo siya online, kaya nagpakamatay siya sa pag-inom ng sleeping pills. Hindi ba't kasalanan mo yun? Kasalanan niya yun. Siya talaga ang nagnakaw ng formula. Anong pagkakamali ang pinagsasabi mo? Duan Ziruo, binabalaan kita. Maglinis ka agad ng pangalan niya online. At humingi ng tawad kay Meng Fei. Naririnig mo ba? Bakit mo ako sinasaktan? Sasabihin ko sa'yo, kung akala mo ihihingi ako ng tawad, impossible. Tumapang ka pa, ha? Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Ikaw na masamang babae. Subukan mong galawin siya, Shen Ruiz. Ano nang ginagawa mo dito? Para suportahan ka. Ji Senon, bitawan mo ako. Alam mo kung sino ako. Hindi mo ako dapat kinakalaban. Sa buong King City, wala akong taong hindi kayang kalabanin. Kuya Rise. Lahat ng opinyon sa internet. Ano ba talaga ang katotohanan? Kung may konting utak ka lang, maaari mong malaman ng malinaw. At saka, narito si Miss Duan. Kumpletong surveillance ng pagdiriwang sa bar. Kailangan ko ba ngayon, i-play para makita ng lahat? Eddie, lahat yan ay kinuha noon pa. Isang taong may depresyon. Maaaring tuloy-tuloy sa nightclub, sumayaw ng 3 oras, uminom ng kalahating bote ng whiskey, uminom ng 3 baso ng margarita. Ang dami. Meng Fei, ang galing mo talaga sa pag-inom. Ginoong Shen, subukan mong tingnan, mga financial statements sa VSC Drive. Napaka-interesante. Ang mga screenshot at transfer na ito. At yung mga hate message sa'yo online. Ikaw at nanay mo lang ang pinagbayaran para magpanggap. Pasensya na, Kuya Ruizy. Ako kasi, sobrang mahal lang kita. Natatakot akong mawala ka, kaya nagkamali ako. Para lang maawa ka sa akin. Ginanyan mo ako, tapos gusto mo pang maawa ako sa'yo? Huwag na ulit. Pasensya na, Ruizy. Mahal kita. Pakiusap, huwag mo na akong pabayaan, pwede ba? Alam kong lahat ng pagkakamali, kasalanan ko lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinasadya na pabayaan ka. Kaya lang, kamakailan lang, ang pamilyang G mula sa Jing City, pupunta dito sa Qing City natin. Kailangan kong maghanda ng mabuti. Jingxi, ang pinakamakapangyarihang pamilya, ang pamilyang G. Oo nga. Pinakuha ko na sa tatay ko ang imbitasyon sa cocktail party para salubungin ang pinuno ng G Group ng Jingxi. Kung magiging matagumpay ang pakikipagtulungan natin sa G, hindi lang sa Qingxi, kahit sa buong Jingxi, magkakaroon ng pwesto ang pamilya nating Shen. Narinig ko na ang tagapagmana ng pamilyang G ay napakahiwaga. Rosa, ha? Pwede mo ba akong isama para makakita ng mundo?
Kung gayon, depende sa ipapakita mo. Sige, panoorin mo. Imbitasyon sa cocktail party. Ano nang gagawin ko doon? Dahil sa cocktail party na ito, si Chairman Wang ng Hessian Group ay sasali rin. Alam mo dapat. Sila ang nangunguna sa industriya ng pabango. Kung makukuha mo ang atensyon nila at makipagtulungan, ang studio mo, magiging instant ang tagumpay mo. Pero, narinig kong napakapihika ni Chairman Wang. Bagong simula pa lang ang studio ko. Paano ako mapapansin niya? Basta maganda ang produkto mo, paano niya hindi magugustuhan? At saka, nandito naman ako, Sige, susubukan ko. Elenan. Nga pala. Ito ay isang napaka-exclusive na cocktail party. Saan mo nakuha ang imbitasyon? May koneksyon ako kaya nakabili ako. Pwede palang bilhin yan? Magkano kaya yan? Magkano ang idinagdag ng scalper? Huwag kang magpapaloko ha. Hindi naman ganun kalaki, dagdag lang ng 500 piso. Kaya pala ang payat-payat mo nitong mga nakaraang araw. Heto, bumili ka ng masasarap na pagkain. Para hindi isipin ng mga tao na pinagkakait ko ang mga pangangailangan ng asawa ko. Opo, mahal kong asawa. Wow! Iba talaga ang mga first class na party. Talagang ibang-iba sa mga party na pinupuntahan ko sa opisina. Ate. Nakapasok ka pa rin dito. Zeruo. Noong isang araw, nagmamalinis ka pa, sinisiraan mo akong magnanakaw. Ngayon, natuto ka na ring, mangumit ng imbitasyon. Sinong nagsabing ninakaw ko ang imbitasyon ko? Zeruo, hindi mo pa alam no? Ito ang pinaka-exclusive na business cocktail sa Qing City. Sa pagkakaalam ko, ang maliit mong opisina, hindi karapat-dapat na imbitahan dito. Kung hindi ninakaw ang imbitasyon mo, di wala kang imbitasyon. Sumingit ka lang nang, di nakatingin ang mga guard. Tama. Hindi ito lugar para sa'yo. Umalis ka na. Kapag nahuli ka, at hinayla ka palabas ng mga guard, nakakahiya yan para sa'yo. Hoy! Ang dami niyong drama, ang arte niyo. Kung gano'n na lang kayo mag-effort, sa trabaho niyo, nakabili na kayo ng malaking kondo. Duan Zeruo, kanino ka nagsasalita? Kung ganyan ka, at ayaw mong rumespeto, huwag kang magalit kung mapapahiya ka. Guard, palabasin niyo to. Siya nga yun. Wala siyang imbitasyon, pumasok ng palihim. Bakit hindi pa ninyo siya pinalalabas? Baka makaabala pa siya sa isang mahalagang tao, kaya ba ninyong panagutan yun? Sinong nagsabing wala akong imbitasyon? Duan Mengfei. Nahuhulog ka na ba sa sarili mong pantasya? Nakukontento ka na ba? Ito. Ninakaw niya tong imbitasyon na to. Palabasin nyo na siya. Sasabihin ko sa inyo. Ako ang nobya ng binata ng pamilyang Shen. Ang nobya. Huwag ninyo akong susuwayin. Gagawin kong imposibleng mamuhay sa Qing City. Ang mga tulad ninyo. Sino yan? Ang lakas ng loob. Ang aking bisita. Pinagbantaan mo pa? Chairman Wang. Magandang araw po. Ako si Shen Ruza. Dumadaloy ako sa ngalan ng Shen Corporation. Ikaw si Duan Zeruo. Si MS, Duan, tama ba? Ang mga gawa mo. Nakita ko na. Chairman Wang. Huwag po kayong mag-alala. Palalayasin na namin ang mga pumasok ng walang palem. Ano pang hinihintay ninyo? Kung magagalit si Chairman Wang, hindi ninyo kayang panagutan ng mga kahihinatnan. Sandali. Si MS, Duan Zeruo, ay isang mahalagang panauhin na personal kong inanyayahan. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob na bastyusan siya.
ang Hessian Group ang strategic cooperation sa susunod na quarter. Ang G Group ay handang magbigay ng 3% tubo. Mr. G. Malaking kompromiso ito Sana ay bigyan siya ng pagkakataong maipakita ang kanyang kakayahan. Kung hindi kwalipikado ang kanyang mga gawa, ang J Group ay magbibigay pa ng 2%. Kung ganoon ang pagpapahalaga ni Mr. G sa kanya, tiyak na. Napakahusay na tao si MS Duan. Kung gayon, magandang pakikipagtulungan sa atin. Magandang pakikipagtulungan. Yi Wang. Ito, ang komprehensibong plano na inihanda ko para sa Hessian Group. Profesional. Ito na, ang partner na hinahanap ko. Binibini Duan. Tayo ay mag-usap ng detalyado. Sandali. G. Wang. Nagkakamali ka yata. Yung mumurahing studio niya lang, ang gawa niya. Paano nito karapat-dapat sa iyong pagpansin? HMP. Kung hindi maganda ang gawa ni Binibini Duan, bakit mo naman ninakaw ang formula niya? Ano pong sinasabi ninyo? Ano? Tungkol sa iyo, sa pagnanakaw ng plano, sa pagiging industrial spy, ay kumalat na ang balita. Kailangan bang ilabas ko para mapanood ng lahat? Sige. Hindi ko inakala na si Duan Ziruo ay mapapansin pala ni Jiwang. Anong tingin yan, Roro? Nagkagusto na naman ba siya kay Duan Ziruo? Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Roro. Wala namang kakayahan si Duan Ziruo. Tiyak na lihim siyang nakipagtalik kay Jiwang. Kung hindi nga pinapansin ni President Wang ang Shen Group ninyo, paano pa siya mapapansin? Tama ka. Hindi ko lang inakala na ganito pala si Duan Ziruo bilang babae. Buti na lang hindi ako nakipagkasundo sa kanya noon. Anong ginagawa rito ng pulubing to? Hoy! Hindi ba't ito si Ginoong G ang palamunin? Karapat-dapat ka bang pumunta sa ganitong okasyon? Dali, umalis ka na kasama yung babaeng umangat sa pamamagitan ng katawan. Duan Mengfei. Bantayan mo ang iyong pananalita. Ano? Magagawa niya, di ko pwedeng sabihin. Oo nga pala. Para sa isang tulad mo, isang matanda at mahirap na walang kwenta. Si Duan Ziruo lang ang may gustong pakasalan ka. Siyempre, kailangan mong ingatan ng mabuti siya. Kapag siya'y sumama kay President Wang, kailangan mo ring maghanda ng tubig para sa palaygo niya. Dapat hugasan ang maruming bibig. Hinampus mo ako. G. Sinon, nababaliw ka na ba? Nanghahampas ka ng tao? Guardia, palayasin ang gulo-gulo rito. Bastos ang bibig niya. Dapat nga siyang sinampal. Ano nang ginagawa mo rito? Di ba't bumili ka ng 2 invitation? Di ako mapalagay na mag-isa ka lang dito. Baka hindi mo maharap, ang asawa mo ay tutulong sa'yo. Truth. Ang iyong misis ay nakadalo na sa maraming party. Ganon ba ako kaalalahanin mo? Chairman Wang, nakita mo na. Niloloko ka lang ni Duan Jiruo. Matagal na siyang kasal sa pulubing ito. Mga hampas lupa silang dalawa, magkamag-anak sila. Huwag kang magpapaloko sa kanila. At saka, si Duan Ziruo, ginagawa lang yan para umangat. Kahit anong kasinungalingan kayang sabihin. Bawasan mo ang kabastusan mo. Kapag muling nanlait ka, at na-offend mo ang maling tao, baka hindi ka na mabuhay sa lungsod ng Qing. Sinampal mo ako, alam mo ba kung sino ako? O, sabihin mo nga, sa lungsod ng Qing, may tao pa bang di ko kayang pag-alitan? Sasabihin ko sa'yo. Ako ang nobya ng tagapagmana ng Shen Group, si Shen Ruza. Kahit hindi kami kasing galing ng Hishan Group ninyo. Pero dito sa Qing City, kilala rin naman kami. Tanga, sino ang fiancé mo? Rise, ikaw. Chairman Wang, huwag po kayong magka-misinterpretasyon. Wala akong kinalaman sa babaeng ito. Kilala ko lang siya. Itong tanggang babae na ito, na-offend ang Hishan Group, tapos na rin ang Shen family. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Walang problema. Kanina pa, kayong dalawa, ang sweet-sweet ninyo, Chairman Wang, palalayasin ko na itong baliw na babae.
Guardia, palayasin ninyo itong gulo-gulong babae, sa labas. Rise, ikaw. Ang dami kong ginawa para sa'yo. Ganito ka lang pala sa akin. Shen Rise. Mr. Shen, hindi mo talaga alam kung paano pahalagahan ng isang babae. Chairman Wang, sa isang babaeng katulad niyan, na nanghamak sa inyo, hindi ako magpapakita ng awa. Ang lalaking ito, ganyan pa rin talaga siya, walang puso. Shen Ruza. Ganito ka pala sa akin. Magsisisi ka. Ji Senon. Ikaw at si Duan Ziruo, ginawa ninyo ako sa ganitong kalagayan. Guguluhin ko ang buhay ninyo. Senon, ang tagal nating hindi nagkita. Duan Mengfei, anong gusto mo? Huwag kang ganyan sa akin. Mula nung engagement party, wala akong pagkakataon na makausap kang mabuti. Alam ko naman. Nandito pa rin ako sa puso mo. Sobrang nasaktan lang kita noon. Nag-iisip ka lang, may kasintahan na ako. Ano ba ang Duan Ziruo? Hindi niya ako kayang pantayan. Alam kong mahal mo ako. Ganito. Kakanselahin ko ang engagement kay Shen Ruza. Para hindi ka na magalit, tama ba? Basta. Samahan mo ako ng isang gabi. Pwede ba? Duan Mengfei, hindi kita minahal kailanman. Magpakabait ka. Ayaw mo sa mabuting pakikitungo, gusto mo sa masama. Tao, may many akis, tulong. May nanliligaw sa akin. Kung magpapatuloy ka sa pagiging baliw, tatawag ako ng pulis. Tao, dali, may tao ba dyan? May nanliligaw. G, gusto mo nang mamatay? Hinawakan mo ang babae ko. Rise. Si Ji Senon, siya. Sinabi niya na galit siya sa akin, dahil tinanggihan ko siya sa engagement party, at pinili kita, kaya nagtanim siya ng galit. Kaya, akala niya hindi mo rin ako mahal. Kaya gusto niyang gahasain ako sa harap ng lahat. Tanga, paano ko naman pababayaan? Pansamantala lang iyon, hindi ba't agad akong lumabas para hanapin ka? G Senon, hinamak mo si Mengfei. Papatayin kita. G Senon, hinayaan mong apihin si Mengfei. Papatayin kita. Hindi ka kalaban ko. Tigilan mo iyang kalokohan mo. Gago. Bukod sa pananakit, ano pa ba ang kaya mo? Ji Senon, ano bang problema mo? Kapag ganyan ka, lalo kitang mamahalin, Rosa. Imposibleng, tayo ang magkatuluyan. Dalawang katatawanan. Huwag kang aalis. G Senon, sinipa mo ako? Mengfei, tumawag ka ng pulis. Ipapakulong ko siya ng habang buhay. Bakit pa kayo laging nakasunod? Bakit kayo nanggugulo sa amin ni Sinan? Kung ganyan ang sipag nyo sa trabaho, nakabili na kayo ng sarili nyong eroplano. Sasabihin ko sa inyo, hindi nyo siya maaapihin habang wala ako. Duan Ziruo, bulag ka ba? Siya ang unang nanakit. Nagalit kaya siya. Napakabait ng nobyo ko. Napilitan pa siyang manakit. Ibig sabihin, sobra-sobra na kayo. Mabait siya. Pinagmukha niya ako sa harap ng lahat sa party. Ngayon, sinaktan pa niya si Kuya Ruza. Mukhang sadista talaga siya. Hintayin mo, biktima ka rin ng pang-aabuso. Duan Mengfei, anong klaseng tao ka? Alam na alam ko. May cheeses dito. Kung hindi mo may paliwanag ng maayos, kukunin namin ang footage para malaman kung ano talaga ang nangyari. Sige, tingnan natin. May ebidensya kami. G Senon, maghanda kang makulong habang buhay. Hindi, huwag. Huwag nang tingnan. Huling-huli na ngayon. Hindi na ako makikipagtalo pa sa inyo. Kuya Ruza, umalis na tayo. Mga tanga. Huwag kang matakot. Sa hinaharap, ako ang magsasanggalang sa iyo. Salamat. Kapag kasama kita, wala akong kinakatakutan. Inay, ang putang inang babaeng si Duan Ziruo, nasuran ako ng pangalan. Ngayon, pati si
Rosa, pinag-iisipan na naman ang kasunduan namin. Ano na ang gagawin ko? Sige na, huwag ka nang umiyak. Si Rosa, matatag ang loob ng batang yan. Pagkalipas ng ilang araw, magpakumbaba ka sa kanya. Humiling ka ng tawad. Hindi na niya yan ipagkakait sa'yo. Wala yan, huwag kang mag-alala, hindi pwede. Hindi ko matanggap ang ginawa niya. Nay, kailangan mong tulungan ako. Hindi ko hahayaang si Duan Ziruo ay mangibabaw sa akin. Huwag kang mag-alala. Kung may lakas ng loob si Duan Ziruo na apihin ang anak ko, gagawin ko ang lahat para yung matandang dukha na si Ji Senon, HMP, ay hindi na makakatakas. Inay, ikaw talaga ang pinakamabait sa akin. Sige na. Wala na yan. Bakit mo ako pinatawag dito? Ano ang kailangan mo? Ziruo. Nandito ako para humingi ng tawad. Pasensya na, noon ay wala pa akong muwang. Pero kahit papaano, magkapatid tayo sa loob ng maraming taon. Hindi mo naman siguro ako ipagkakait ng pangunawa, di ba? Itigil mo na iyang drama mo. Wag na. Hindi mo ba sasabihin na ito lang ang dahilan kung bakit ka pumunta rito? Talagang mas matalino ka na ngayon, kaysa sa dati. Kung diretsahan ka naman pala. Hindi na ako magpapanggap. Pirmahan mo ito. At pakakawalan ko si Ji Senon. Buhay niya ang kapalit. Kasunduan sa paglilipat ng studio. Bakit ko pipirmahan? Hindi ako pipirma. Ang ibig mong sabihin, gusto mong mamatay si Ji Senon. Huwag mo akong lokohin. Paano nangyari yon? Ji Senon, siya lang ay isang maliit na negosyante. Kuya Rosa, konting kilos lang ng kanyang daliri. At mawawala na siya sa mapa. Duan Ziruo, hindi mo ba laging ipinagmamalaki na napaka-sensitive mo sa damdamin? Bakit? Nanghihinayang ka? Kung ganun, wala akong magagawa kundi sabihin kay Kuya Rosa na hindi na magpapakita ng awa. Sobrang stress na siya. Hindi ko na siya pwedeng pabigatin pa. Sandali. Kung pipirma ako, papayag ka bang hayaan na ni Shenruize ang asawa ko? Siyempre. Pipirma ako. Hindi pwedeng pirmahan. Ji Senon, anong ginagawa mo rito? Ang mga alila, anong ginagawa nila? Sinan, wala ka bang nasaktan? Wala. Yung mga tambay lang na yon. Gusto pa akong sapakin ng patalikod. Pinagtripan ko sila. Wala ni isa sa kanila ang nakaharang sa akin. Natumba ka pala ng mga tambay. Tingnan nga kita. Ayos ka lang ba? Pag uwi natin, habdan ko na lang para makita mo. Kung maglalambing ka pa, hindi na kita kakausapin. Kayong dalawang hayop, para bang wala ako? Siyempre naman hindi. Nagpahanap ka ng mangkidnap sa aking nobya para mangutong. Nagpa-blotter na ako. Ano? Ikaw, tumawag ka ng pulis. Tumawag ka talaga ng pulis? Ang pagiging mabait sa kaaway ay pagiging malupit sa sarili. Dahil sa'yo noon, pinagtiisan ko siya ng paulit-ulit. Ngayon, dapat siyang magbayad. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi. Tara na. Gustong mo akong sirain. Sisiraan din kita. Kasalanan mo yan. Mga tauhan. Bantayan niyo siyang mabuti. Huwag niyong pabayaang makatakas. Opo. Alice, Ikaw, saan mo kinuha yung mga bodyguard? Hulaan mo. Siguradong binili mo yan, di ba? Pero, ang galing-galing mo kanina.
Bakit hindi mo naisip na ang mga bodyguard na ito ay akin? Bakit mo naiisip na hindi ang mga bodyguard na ito ay akin? Hoy, tigilan mo yan. Alam ko kung ano ang kaya mo, hindi ba? Pero huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka marunong kumita ng pera, hindi kita isusuka, aking munting asawa. Mukhang kailangan kong humanap ng tamang pagkakataon agad para ipaalam sa kanya ang tunay kong pagkatao. Kung hindi, lalo lang lalaki ang hindi pagkakaunawaan. Baka mahirapan na tayong ayusin ito. Pasok ka. Bukas ang pinto. Ano nang ginagawa mo rito? Zero. Alam ko, si Meng Meng ay maraming kalokohan ang ginawa sa'yo. Pero, sa huli, magkakapamilya pa rin tayo. Alam na niya ang kanyang pagkakamali. Narinig ko, may sakit siya sa loob ng kulungan. Depression daw ang sabi ng doktor. Isipin mo na lang ang tagal ng panahon na magkapatid tayo. Pirmahan mo na ang letter of pardon. Bless you. Kaya pala, si Duan Mengfei pala ang dahilan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka naman siguro pupunta rito. Jowo. Lahat ng pagkakamali ay akin. Huwag mong idamay si Meng Meng. Tama na yan. Marami na siyang nagawa. Kung naisip lang niya na ako ang kapatid niya, hindi siya mapapariwara. Kasalanan niya ito. Wala siyang ibang masisisi. Gusto mo bang lumuhad ang nanay mo sa'yo? Bago mo palayain si Meng Meng. Sige, luluhod ako. Napakasama mo talaga. Kahit papaano, pinag-aral at pinalaki kita. Pinapanood mo lang ang nanay mo, na lumuluhod sa'yo. Hindi ka ba natatakot sa kidlat ng langit? Kung papayag ako, napalayain si Duan Mengfei, may iwasan ko ba ang sumpa? Anong sinabi mo? Pumayag ka na? Pumayag ka na pala. Sabi ko na nga ba, ikaw ay isang mabuting anak, na may mabuting kalooban. Pwede kong palayain si Duan Mengfei. Pero may isang kondisyon. Ano yon? Basta makauwi lang si Mengfei. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Gusto ko ang 10% ng shares ng Duanxi Company. Sige, ibibigay ko. Pamilya naman tayo, kahit hindi mo sabihin. Ibibigay ko rin naman sa'yo. CJ, hintayin mo na lang ang mabuting balita. Talaga. Salamat. Pinaghirapan mo to. Ligtas na si Mengfei, kakadismiss lang, ng korte sa apil. Yung kontrata sa paglilipat ng shares, pwedeng lagdaan na ba? Ha? Anong kontrata? Paano ko malalaman yan? Balak mo bang magbaliktad sa usapan? Duan Zero. Ikaw pa ang gustong kumuha ng mga shares ng Duanxi Company. Panaginip lang yan. Hindi ka ba natatakot na si Duan Mengfei ay makulong ulit? Ha, ibinasura na ng korte. Anong karapatan mo pa para saktan si Meng Meng? Duan Zero, salamat sa'yo, ahas. Ang lakas ng loob mong, ipagpatur ko sa'yo na lumuhad. Ha, kaya pala nang iwan ka ng mga magulang mo, pagkapanganak mo. Babae kang walang nagmamahal sa'yo. Masyado ka bang nagmamadaling magsaya? Ang pagpapalaya kay Duan Mengfei ay isang palabas lang na pinagawa ko. Hindi lang siya sangkot sa kidnapping at panunakot. Nagnakaw pa siya ng formula ni Duan Zero at may panluloko sa negosyo. Niloko mo ako. Sisikilan kita, putang ina. Kung ayaw mong harapin ni Duan Mengfei ang mas mabibigat na paratang, pinapayuhan kitang tumigil ka na agad. Ikaw at si Duan Zero ay nagkontsaba para lokohin ako. Paano naman naging panluloko yon? Ang usapan kanina. Na-record ko ang buong usapan. Ang panghihimasok niyo sa hustisya, malalantad ang lahat. Ang aabangan ni Duan Mengfei, mas mabigat na sentensya lang. Jisenon, ano ba ang ibig mong sabihin? Nang ahas ka pang manuntok sa nakatatanda. Zhu Yanmei, may thesis dito, sa sala ko. Array, sobrang sinwerte ako, sa kasamaang palad. Napalaki ko ang isang walang utang na loob, at ngayon, inaapi mo pa ang iyong ina. Hindi mo ako tunay na anak,
Yan ang sinabi mo mismo. Ngayon, 20% ng shares. Pirmahan mo. O kaya, hayaan mong si Duan Mengfei ay makulong habang buhay. Narinig ko, hindi bababa sa 10 taong pagkakabilanggo. Sige. Pipirmahan ko. Boss Duan. Kumusta ka na? Sa tingin ko, parang galit na galit kayo. Hindi naman siguro, para magkamustahan lang. Si Ruo, ang studio mo, ay maayos naman pala. Narinig ko na, nakakuha ka kamakailan, ng puhunan mula sa His Hand Group. Diretso na lang tayo. Lahat ng formula na dinevelop mo, noong empleyado ka pa, ayon sa kontrata, pag-aari ng kumpanya. Ngayon, paglabag yan sa karapatang ari. Noong umalis ako, pumirma na ako ng kasunduan sa pagpapawalang sala. Kailangan bang kunin ko iyon at ipakita sa inyo? Duan si Ruo, huwag mong isipin na dahil nakipag-ugnayan ka, kay Ginoong Wang ay hambog ka na. Ang kontratang ito ngayon, pirmahan mo, ayaw mo man o gusto. Labag sa batas ang ginagawa ninyo. Ikaw, Sa negosyo, kailangan ng pagpayag ng magkabilang panig. Kapag naipirmahan mo na, puting papel, itim na tinta, kahit sa korte. Ako pa rin ang mananalo. Duan si Ruo, sumunod ka na lang ng maayos. Pagdating ng panahon, ang kita ng studio, pwede naming ibahagi sa iyo ng kaunti, ako at si Ginoong Shen. Sino ang nagbigay sa inyo ng kapal ng mukha para ganyanin ang aking nobya? Ginoong G, bakit po kayo? Biglang nandito? Ang kapal ninyo, ganyan-ganyan ang ginawa ninyo sa asawa ko. Mukhang matagal na hindi naayos ang kinshi na ito. Ano ba yan? Wala namang nagsabi sa akin na ikinasal si Duan si Ruo kay Ginoong G. G. Senon, nagpapanggap ka pa? Director Chu, siya yung lalaking umaasa sa babae na sinasabi ko sa'yo. Tumahimik ka. Ikaw, taong walang alam sa mundo. Ito si Ginoong G, ang may hawak ng G Group. Kung gusto niya, mawawala na lang ang kumpanya mo. ano pong sinabi, Director Chu? Si Sinan ang presidente ng G Group. Paano nangyari yon? Imposible. Hindi ba't isa siyang dukha? Ginoong G, ako po'y nagkakamali. Paumanhin po. Hindi ko po alam na si Binibini Duan ay inyong asawa. Kahit daanin ko sa tapang, hindi ko po magagawa yon. Hindi ako ang dapat mong hinga ng paumanhin, kundi ang aking asawa. Opo. Paumanhin po, Ginang. Bulag ako't hindi nakakilala. Nakikiusap po ako. Sana'y patawarin ninyo ang tulad kong hamak. Huwag niyo po sana akong pansinin. Ginoong G, nagkakamali po ako. Si Duan Mengfei, iyon bang masamang babae? Sa loob ng kulungan, siya ang nag-udyok sa akin. Naagawin ng studio ng iyong asawa. Ako. Itabi mo ang mga salitang yan. Sa pulis mo sabihin, kayong dalawa. Huwag na kayong magtagal pa. Kaya, ikaw pala ay ang presidente ng G Group. Hindi ba ako mukhang ganoon? At yung sinabi mo dati na mag-i-invest sa studio ko. Seryoso ka rin pala? Mula ng unang beses kitang makita, ang mga sinabi ko ay seryoso lahat. Eh bakit noon niloko mo pa ako na may utang kang 3 milyon? Kaya naman ako nag-alala ng matagal ng walang dahilan. Mahal. Halikan mo ako. Ayoko. Nandito na ako. Nasa underground parking ako. Sa second floor, area G. Nasaan ka na? Zero, anong nangyari sa'yo? Magsalita ka. Kayong dalawa. Ano nang ginagawa ninyo rito? Hindi ba't nakakulong ka? Ngayon, Nagkunwari akong may sakit para makalabas at makatakas. Duan si Ruo. Ngayong araw. Ang katapusan mo na. nababaliw ka na ba? Nanay, hahayaan mo lang siyang mag-aksaya ng oras. Kapag nahuli ka at nahatulan ng kamatayan, huli na ang lahat para magsisi. Ang buhay ni Mengfei ay sinira mo. Ano pa ang kinakatakutan namin? At saka, hindi na siya mahuhuli ngayon. Basta't, matapos ka na namin ng tuluyan, walang makakaalam. Nanay, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Gawin mo na agad.
At ipaghiganti mo ako. Kayong mag-ina ay iisa lang ang utak. Kung ilalaan ninyo ang ganyang pag-iisip sa inyong trabaho, yayaman na sana kayo. Putang ina mo. Ipinakulong mo ang anak ko. Ako, ay papatayin ka. Bilis, dakpin silang lahat. Sino ka talaga? Ito ang presidente ng G Group mula sa Jing City at ang tanging tagapagmana ng pamilya G. G. Boss G. Imposible. Pero siya ay isang dukha. Walang mata. Sinong dukha ang may ganoong kagwapong boss tulad ng aming Boss G? Pasensya na. Na-late ako. Hindi. Sakto lang ang dating mo. Ihatid sa mga otoridad. Walang dapat makatakas. Opo. Huwag kang kikilos. Tara na. Ano na iniisip mo? Tapos na akong mag-ayos. Pwede na tayong umalis ngayon. Sa tingin mo ba, magugustuhan kaya ako ng mga magulang mo? Hindi naman. Araw-araw akong inuutusan ng nanay ko na dalhin ka sa amin. Ano ba ang regalo ang dapat kong ihanda? Ako na ang sapat. Ginoong Jai. Pare, hindi ba ito? Parang pagbili ng babae. Ginang Jay. Ikaw ang nag-propose sa harap ng maraming tao. Hindi pwede. Huwag mo nang banggitin yan. Sa hinaharap. Pagkatapos ng kasal, dapat sabihin mo, ikaw ang nag-propose sa akin. Narinig mo ba? Nasa video yan. Wala akong magagawa. Hindi pa rin pwede. Nakakahiya naman yan para sa akin. Narinig mo ba? Narinig mo yan, ha? JC Nan. Narinig mo ba?